Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sapagkat naparito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae, at ang kaaway ng isang tao ay ang kanya na ring kasangbahay. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin, at ang umiibig sa anak na lalaki o babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, at ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta, at ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala." Matapos tagubilinan ng 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Pagnilayan po nating muli ang ating mabuting balita. Huwag ninyong akalain na naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi, kundi paghatol. Sapagkat naparito ako upang paghiwalayin ng tao laban sa kanyang ama, at ang anak laban sa kanyang ina, at manugang laban sa kanyang biyanan, at ang kaaway ng tao ay ang mga tagabahay niya. Sino mang higit sa kaniyang sarili ay hindi karapat-dapat sa akin. Sino mang tumanggap sa akin ay tumanggap sa nagsugo sa akin. Nang matapos si Jesus sa kanyang mga utos, lumakad siya mula roon upang magturo sa mga bayan ng Galilea. Sa talatang ito, nilalantad ni Jesus na ang kanyang misyon ay hindi laging magdala ng kapayapaan ayon sa paningin ng tao. Sa halip, ito ay minsang nagdudulot ng hidwaan, lalo na kapag ang pagsunod sa kanya ay nagiging dahilan ng paglayo sa mga mahal natin sa buhay. Ang pagtanggap kay Jesus ay nangangahulugan ng pagsunod na mas mataas pa sa ating sariling kagustuhan, kahit na ito'y magdulot ng pagkalito o pagtutol ng iba. Ito ay paalala sa atin na ang tunay na pananampalataya ay hindi laging madali o maginhawa. May mga pagkakataon na kailangan nating magdesisyon para kay Kristo, kahit na hindi ito tanggap ng mundo o ng ating pamilya. Ngunit ang kabutihan ay nasa katotohanan kapag tanggap natin si Jesus. Tinatanggap din natin ang Diyos Ama na nagdala sa Kanya. Sa kabila ng mga pagsubok at paghihiwalay, ipinagpatuloy ni Jesus ang kanyang pagtuturo at paglilingkod. Tinuturuan tayo nito na maging matatag at patuloy sa paglakad sa landas ng pananampalataya kahit na ang daan ay puno ng mga hamon. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo po kaming maging matatag sa aming pananampalataya. Bigyan mo kami ng lakas na piliin ka, kahit pa ito'y magdulot ng pagtanggi o hidwaan sa paligid namin. Patatagin mo ang aming puso upang maging matapat kami sa pagsunod sa iyong salita. Gabayan mo kami na maging ilaw sa madilim na mundo at iparamdam sa amin ang iyong kapayapaan na higit pa sa pangunawa ng tao. Sa pangalan ni Jesus, Amen.